Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang magpapasibol at magpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Biyernes po sa ating lahat. Inihalin tulad ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa binhing itinanim sa lupa. Tahimik itong tumutubo, hindi agad napapansin, hindi minamadali, ngunit sa tamang panahon, namumunga. Ganito rin ang kilos ng Diyos sa ating buhay. Madalas gusto natin na agarang sagot, mabilis na pagbabago at malinaw na resulta. Ngunit ang Diyos ay gumagawa kahit sa mga sandaling tila walang nangyayari. Ang maliit na binhi ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal na itinanim ng Diyos sa ating puso ay may kakayahang maging malaki at makapangyarihan. Tulad ng butil ng mustasa, maaaring tila napakaliit at walang halaga sa simula, ngunit kapag inalagaan at ipinagkatiwala sa Diyos, ito'y lumalago at nagiging kanlungan ng marami. Inaanyayahan tayo ng salita ng Diyos na magtiwala sa Kanya na kahit hindi natin nakikita ang buong proseso, Siya ay kumikilos. Ang ating tungkulin ay maging tapat sa araw-araw, maghasik ng kabutihan, magtiwala sa Kanyang oras at huwag panghinaan ng loob kapag tila mabagal ang pag-usad. Sa tamang panahon ng Diyos, ang ani ay darating. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag at pag-asa sa aming puso. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyong gawain kahit hindi namin agad nakikita ang bunga nito. Palakasin mo ang aming pananampalataya kahit ito'y tila maliit at mahina. Tulungan mo kaming maging tapat sa paghasik ng kabutihan, pagmamahal at pagsunod sa iyo araw-araw. Naway lumago sa amin ang iyong kaharian ayon sa iyong kalooban at oras. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang Kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.